nung COVID, yung mismong Nueva Ecija, 400 piso lang ang kinita. Ang sinasabi, 400,000 lang ang kinita mo sa quarry. Ayun COA yun. COA, 400,000 lang ang kinita mo sa pagkukwari noong 2022, Mr. Nueva Ecija, Governor. Tapos, dala tayo ng quarry sa Bulacan. Mas malaki pa yung Bulacan sa iyo. Dahil may quarry rin doon sa Bulacan. Ha? Maya naman tayo. Yan lang ang dineklara eh. Para sa akin naman po, Congressman Jay, nasimulan po ni Congresswoman Rhea yung tamang daan patungo sa kaiuunlad ng taong bayan. At yun po ay inyong pinagpapatuloy na talaga nakakasigurado po tayo na talagang at the end of the day, taong bayan pa rin po ang makikinabang. At kung sakasakali nga po at swertehin tayo sa 2028, baka po talagang yung pong tinatawag nating pagbabago at progreso ay madala na sa Nueva Ecija. Ibig mong sabihin, kakandidato ka na. Ay, Dahil nakita naman po natin kung ano po ang nangyari sa lungsod na Cabanatuan. Nakita po natin yung pagbabago at progreso sa 2nd distrito. So, why not dali na po natin talaga yung pagbabago at progreso sa Nueva Ecija? Para sa akin lang naman po, Congressman Jay. Yun nga eh. Ang kagandahan nga nung ating pag-uusap ngayon, constructive. Huwag natin pag-isipan yung itong matagal pa yan, pero malapit na yan. Kaya na po yung bembang. Ang hirap rin isa yung dalawang abot ang reklamo, bembang ng bembang. Parehong faithful, isang ang binebembang. B1 and B2. Bembang 1, Bembang 2. Atty. Villar, marami pong pinag-uusapan nga rito. Napunta ho tayo sa PCL, napunta ho tayo sa pagbintang sa akin sa quarry. Ano ang pakialam ko sa quarry niya? Ang gusto ko talunin ko yan ng talagang matalo. Hindi pwede yung sa kaso natalo. Kailangan magising kasi Nueva Ecija. Kaya nga, hindi ko nga, ewan ko kung nariyan pa kay Francis yung 2002, 2003, tsaka 2004 na COA Yung kinikita ng lalawigan ng Nueva Ecija, yung sa quarry, yung COA.gov.ph. Kasi nandun yung bawat doon mo makikita Sabi nga nung tiga Gabaldon, ang quarry share lang namin dito 40,000 sa loob ng isang taon. Yun lang ang quarry share. Samantalang gabi-gabi ang sa maghapon ang bumabambang mga truck doon 200, 300. Pagtapos ang quarry share ng Gabaldon, ganun lang. Calling the attention of Mayor Imata. Baka kasama kayo rin. Mahirap po yan. Kasi naniniwala ako na si Atty. Imata ay merong puso para sa tao. Siya malakas sa Gabaldon. Pero hindi ko siya nakasama. Hindi ko naman siya kalaban. Ang akin lang pagsasabi lang. Dahil kasi kung tinatanggap mo yung na 50,000 lang talaga
ang kinikita ng iyong lugar, may kasalanan ka sa taong bayan. Yan ang totoo nun. Kawawa naman yung barangay share mo. Ibig sabihin, 40%. Baka 60 mil lang yun. Isang karamatilya, isang araw lang yun. Baka kalahating karamatilya, isang araw. Kaya pwede namang in proteste. Yun ang totoo. Kaya makita natin, minahal ng Gabaldon si Atty. Mata, huling termino niya. Ngayon, ako naman ganun lang naman ako. May galang ako kay Atty. Mata, may galang ako kay dating Mayor Bue, may galang ako kay dating Mayor Manja. Dahil nakita ko mababait ang mga tiga-Gabaldon, mahusay kausap, ganun din ang Laor, ganun din ang Bungabong, ganun din naman ang Santa Rosa at Palayan. Tira mo nga, nung COVID, yung mismong Nueva Ecija, 400 piso lang ang kinita. Ang sinasabi, 400,000 lang ang kinita mo sa quarry. Ayun, COA yun. COA, 400,000 lang ang kinita mo sa pagkukwari noong 2022, Mr. Nueva Ecija, Governor. Pampito ka, Mariosep. Tapos, dala tayo ng quarry sa Bulacan. Mas malaki pa yung Bulacan sa iyo. Dahil may quarry rin doon sa Bulacan. Ha? Maya naman tayo. Yan lang ang dineklara sa national government yan, ha? Ang source niyan ay coa.gov.ph. Sus Mariosep, noong 2023, kulang 1 bilyon na Pampanga. Ang Zambales 109 million. Ang Tarlac 21.9 million. Ang Bataan ang kinita 13.3. Ang Aurora 10.6. Aurora yun. Ang Bulacan 7.7. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay kawawang-kawawa. Pagkatapos, sasabihin, ako ang may kasalanan sa aquarium niya. Kalokohan, di ba, Atty.? Atty. Villar, Atty. Edwin. Kagaya nga ho nung binanggit nyo na hindi naman importante sa inyo yung matalo siya sa ombudsman. Ang importante yung 2028 resulta. Paano gagawin natin? Dalawa. Ano ba? Tingin nyo. Paano gagawin natin? Congressman Jane, na-curious lang po ako doon sa report kanina sa COA. Pinagkumpara po yung income ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. Kung titingnan po natin yung map po ng Central Luzon, yung landmass po ng Nueva Ecija ang pinakamalaki. Kasi ang liit po ng Pampanga, compared po natin yung landmass po ng Pampanga sa Nueva Ecija, doble po ng Nueva Ecija, pero ang nag-number 1 po sa income ng quarry is Pampanga, samantalang ang laki po ng landmass ng Nueva Ecija. Talagang gano'n, wala tayong magagawa. Malas. 2009 pa ginagawa yan . So, kailangan talaga na ang di naintindihan ng tao, bukod doon sa nangyayaring kalokohan, hokus-pokus, pera, hindi na naintindihan na lahat ng paghihirap nila sa pagkakasira ng mga tulay at saka mga karsada, dahil dito sa pamilya na to. Hindi nila naintindihan yun.
ang naintindihan nila, kami nahihirapan. Yun, ang masakit doon. Katotohanan. Yun ang katotohanan eh. So, ewan ko ba kay Atty. Villar, ayaw nang magsalita si Atty. Edwin. Nagma-mathematics po kami ni Engineer Patrick. 400,000 po noong 2022 ay doon pa lang sa 205 na quarry sites na subject ng ombudsman case. 400,000 divided by 205 quarry sites. Ilan, Engineer Patrick? 1,900 something lang a year ang kinita ng bawat isang quarry site. At pag divide mo yun sa 12 months, 16 pesos yata. Paki-double check nga yung ano ko. 400,000 divided by 205. 1,951 sa isang taon ang kinita nung bawat isang quarry site. Divided by 365. Divided by 365 per day. Fair share. Malaki naman po pala, 5 piso po. Yeah. Kaya nga sinasabi ko, baka wala pang isang karmatilya. 5 piso isang araw po bali yung kita doon sa quarry. Despite sa pinakikita natin, napakaraming truck ng batot buhangin. So 5 pesos, sabi mo na lang 25 Kaya yan, talagang trucks. yan ang tunay na bembang. Bembang na bembang yan. Lakas ng loob. Mario Joseph. So, sinasabi lang naman po natin yan. Kasi nga, nagpapaawa pa. Oh, baby. Nagpapaawa ka. Huwag kang magpaawa. Kasi kami kawawa. Hindi na naawa rin sa sarili. Isisisi pa sa kapwa naglilingkod. Tapos ganon. So, kamukha nga nung flooding. Flood ng flood. Dahil nga sa illegal quarry at saka sa quarrying ganyan, irresponsible quarrying, kaya bumabaha. Kaya nga ang kabanatuan, tuloy-tuloy yung paggawa sa desilting and dredging. Kaya nga lang talaga, mga kababayan, dyan. Nung araw nga nung umalis ka sa Clamonte Street, pagka bumaharon, diretso kasing taas ng bahay mo. Yan ang totoo nun. Ngayon, tinakpan ng sapa yung Purok Apwang yung Apwang sapa yun sapang nabao yun Natayuan na po yata ng mga presidential. Nagkaroon bigla ng mga titulo. Yun nga po. Yan ang sinasabi ko.